Sa nakaraan nating kwento, ipinakita ang pagsuko ng Elder matapos talunin nila Yezuan ang mga kawal ng Tang Kingdom at ng Kuraki Academy. Ipinakita rin ang paglusob nila Yezuan sa Tang Royal Palace upang kunin ang lahat ng kayamanan na naroon kasabay ng pagpaslang sa hari dahil sa ayaw nitong makipagnegosasyon kina Yezuan. At ang huli ay ang pagbabalik ng ating bida sa Jiang Kingdom kung saan ay naabutan niya ang isang hangal na nagmula sa Great Empire na kausap ng Ninth Princess na agad niya namang pinaslang, dahilan upang magulat ang kawal at mabilis na umalis matapos ipag-utos ni Yezuan na iparating sa kanilang kaharian ang pagkamatay ng master nito. Kaya't atin nang simulan ang kwento. Nagsimula ang eksena nang makaalis na ang isang kawal ng Great Cloud Empire ay agad na humingi si Yezuan ng tawad sa Ninth Princess sa kanyang ginawa kung natapakan niya man ang reputasyon nito dahil hindi titigil ang Great Cloud Empire na guluhin ang kanilang Jiang Kingdom kahit na makipag-ayos pa sila dito o hindi. Dagdag pa ni Yezuan na ang pinaka-importante sa lahat ay ayaw niyang mapunta ang Ninth Princess sa Great Cloud Empire. Napagtanto naman ng Ninth Princess na iyon ang dahilan kung bakit ginawa iyon ni Yezuan sapagkat inakala niya na ang sinabi nito ay totoo. Gayunpaman ay agad na inaabot ng prinsesa ang isang bagay kay Yezuan na nagniningning sa liwanag, kaya naman naitanong ng ating bida kung ano ang bagay na iyon. Saad ng Ninth Princess na iyon ay nagmula sa Fifth Drunken Immortal Master at hiniling nito na ibigay sa kanya ang Divine Harmony Pill, na ikinatuwa naman ni Yezuan at agad na kinuha ito sa Ninth Princess sapagkat tinupad ng Fifth Drunken Immortal Master ang kanilang usapan. Maya-maya pa ay dumating sina Miss Lu at Lingon kung saan kanilang naitanong kung bakit naroon na si Yezuan sapagkat inakala nilang kinabukasan ang pagbabalik nito dahil nais sana nilang pag-usapan ang tungkol sa Bandit Army. Ngunit hindi na pinansin pa ni Yezuan ang kanilang mga sinabi at agad silang inakbayan mula sa likuran at saad ng ating bida na hindi iyon ang tamang oras upang pag-usapan nila ang tungkol roon sapagkat may mahalagang bagay sila na dapat gawin. Iniabot naman ni Yezuan ang dalawang Divine Harmony Realm Pill kina Miss Lu na ikinagulat naman ng dalawa. At doon ay sinabi ni Yezuan na makakaya nitong mapaangat ang kanilang antas ng mas mabilis kaya naman gamitin nila ito upang makatulong sa kanilang cultivation level. Wala namang pag-aatubili na kinuha nila Miss Lu ang pill at agad na sinubo dahilan naman upang magulat si Yezuan sa mabilis na pagsubo ng dalawa kaya naman kanyang naitanong kung bakit tila nagmamadali ang mga ito. Sa kabila nito habang sila ay nag-uusap ay bigla namang may malakas na ingay ang nagmula sa labas sa parteng norte, na ikinagulat naman nila Yezuan at ipinagtaka kung ano ang nangyayari. Mabilis na kumilos sina Yezuan nang kanilang mapagtanto na ito ay gawa ng kalaban kaya't agad silang tumungo sa pinanggagalingan ng ingay upang tingnan ang sitwasyon, at sa kanilang pagdating ay tumambad sa kanila ang maraming bilang ng mga kawal at mandirigma mula sa Kuraki Academy, Great Cloud Empire, Yu at Chu Kingdom kabilang ang Dark World. Pinakita naman ang Black Flame Army na nagmula sa Kuraki Academy na sakay ng mga kabayo dala ang mga bandila ng kanilang mga kaharian na nakahanda na sa isang labanan. Ngunit hindi naman nagpatinag si Miss Lu sa dami ng bilang ng mga kalaban at agaran siyang umatake gamit ang kanyang sandata patungo sa mga Black Flame Army. Aniya na wala siyang pakialam kung sino ang mga ito dahil kung susubukan nilang umatake ay kailangan na nilang mamatay. Sa ginagawang atake ni Miss Lu ay nagsitilapon ang ibang mga miyembro ng Black Flame Army samantala ang iba naman ay nagsimula ng sumugod kina Yezuan, ngunit mabilis na kumilos ang ating bida at sinalubong ng maraming sword slash ang mga kalaban dahilan upang ang mga ito ay magsibagsakan matapos paghiwa-hiwain ni Yezuan. Pagkatapos papaslangan ni Yezuan ang mga kalaban ay sinabihan niya ang kanyang mga kasamahan na siya na ang bahala na pigilan ang mga ito habang sila naman ay magkukultivate sapagkat kinakailangan na nilang maabot ang antas ng Divine Harmony Realm sa lalong madaling panahon. Dito ay agad na ibinato ni Yezuan ang Divine Harmony Pill kina Mo Yun upang kanilang simulang mag-cultivate. Gayunpaman ay natawa si Miss Lu sa ginawa ng ating bida dahil sa ganoong sitwasyon pa nito naisip ang ipag-cultivate ang tatlo. Sa kabilang banda naman ay napansin ng Ninth Princess ang malakas na usok mula sa main gate, kaya't winika niya na si Yezuan muna ang bahala sa mga kalaban na naroon sapagkat kinakailangan niyang tingnan kung ano ang nangyayari sa main gate ng syudad.
Sa pag-alis ng Ninth Princess ay ipinakita naman ang leader ng Black Flame Army at pinag-utos nito sa kanyang mga kasamahan na paslangin ang lahat ng nasa kanilang harapan at kunin ang ulo ni Yesuan na mabilis namang sinunod ng mga ito. Subalit kampante namang ngumiti si Yesuan at naghanda upang pakawalan ang isang malakas na atake kasabay ng pagpapalabas ng enerhiya sa kanyang katawan habang sinasabi na tingnan niya na lamang kung may kakayahan sila na gawin ang kanilang pinaplano. Maya-maya pa ay pinakawalan ni Yesuan ang malakas na sword intent na nagliliyab sa lakas na dilaw na liwanag na nanggaling sa kanyang espada, na agad pumaslang sa mga miyembro ng Black Flame Army at mapasigaw na lamang nang hindi nila kayanin ang lakas ng atake ni Yesuan. Maging ang Black Flame Army leader ay hindi nakaligtas sa ginawang atake ng ating bida kaya't napaluhod ito sa lupa at takang-taka sa nangyari sapagkat sa isang atake lamang ay nagawa silang talunin. Tinutukan naman ni Yesuan ng espada sa leeg ang leader ng Black Flame Army na halos manlaki ang kanyang mata sa takot at dito ay pinuri niya ang leader na ang pangalan ng kanilang grupo ay maganda pati na rin ang mga sandata, ngunit mali naman ito ng kinampihang kaharian. Samantala habang abala si Yesuan ay tumilapon naman si Miss Lu sa kanyang likuran kaya't agad napalingon si Yesuan ng kanyang maramdaman sa kanyang likuran ang pagtilapon ni Miss Lu at nais niya na sana itong suluhin ngunit agad naman itong pinatigil ni Miss Lu at pinaalis si Yesuan. Agad namang nakarecover sa pagkakatilapon si Miss Lu kasabay ng kanyang pagsigaw sa kanyang kalaban kung sino ito upang sipain siya sa kanyang dibdib. At mula sa kabila ay ipinakita si Lilanren na nagmula sa Kuraki Academy na binabati si Miss Lu sa muling pagkikita dahil matagal-tagal na rin nang huli niya itong nasilayan. Dahil sa ginagawa ni Lilanren ay ikinagalit ito ni Yesuan kaya't agad siyang sumugod upang paslangin ito at saad niya na kumakain ba ito ng tae sapagkat napakabaho ng bibig nito. Ngunit may isang individual naman ang mabilis na kumilos patungo kay Yesuan at doon ay agad siya nitong inatake sa kanyang dibdib dahilan upang magulat ang ating bida nang hindi man lang niya napansin ang paglitaw ng isang babae na umatake sa kanya na may dalang instrumento. Napa-atres naman si Yesuan matapos matamo ang pag-atake mula sa babae habang sa isip-isip niya na naging padalos-dalos ang kanyang pagkilos. Sa kabila nito ay naitanong naman ni Yesuan ang pangalan ng naturang babae, kung saan ay nagpakilala naman ito bilang si Hang Jigo na nagmula sa Tianyin sect kasabay ng kanyang mabilis na pag-atake kay Yesuan. Sinabayan naman ni Yesuan ang pag-atake ng naturang babae at pinakawalan ang malakas na sword slashes dahilan upang magkaroon ng isang malakas na pagsabog sa pagitan nilang dalawa. Samantala sa kabilang banda naman ay galit na isinigaw ni Miss Lu na kanyang papatayin si Lilanren kasunod ng kanyang pagpapakawala ng isang kulay lilang enerhiya mula sa kanyang kamay na bumulusok kay Lilanren. Madali lang naman naiwasan ni Lilanren ang atake ni Miss Lu sa pamamagitan ng pagtalon habang kanyang minamaliit ang kakayahan ni Miss Lu kung iyon na raw ba ang lahat ng makakaya niyang gawin. Ngunit kanya namang naramdaman ang isang presensya na mabilis na kumikilos patungo sa kanyang kinaroroonan dahilan upang siya ay mapalingon sa kanyang tabi. Dito ay may isang babae ang sumuntok sa sikmura ni Lilanren at sa lakas nito ay napasuka siya ng dugo at agad na tumilapon. Ngunit hindi pa natatapos ang ginawang atake ng naturang babae ay sinundan pa ito ng isang malakas na sipa sa kanyang mukha kaya naman hindi na nagawa pang makapag-react si Lilanren at tuluyang bumulusok sa kalupaan. Ipinakita naman ng naturang babae na isa sa hiningian ng tulong ni Miss Lu mula sa Middle Kingdom at galit na sinabi nito na sino si Lilanren upang saktan ang kanyang minamahal. Samantala nagsalita naman si Miss Lu mula sa kanyang likuran at may pagkainis na sinabing dapat ay lumabas na lang ito kapag siya at patay na. Ganoon pa man ay sinabi ng babae kay Miss Lu na natagalan siya sa paghahanap ng daan patungo sa Jiang Kingdom, na sinagot naman ni Miss Lu na baka naghahanap lang ito ng ibang babae. Agad naman nilapitan ng babae si Miss Lu at hinawakan sa kanyang braso at likod upang sabihin na si Miss Lu lang ang tanging minamahal niya na babae. Subalit hindi naman ito pinaniwalaan ni Miss Lu kaya naman hinawakan siya nito sa pisngi dahil sa hindi ito naniniwala ay hindi na siya magiging magalang pa. Sa kabila nito ay galit naman si Yesuan na nakatayo at iniisip na kanya niyang papaslangan ang babaeng si Hang Jigo oras na magkita silang muli matapos nitong tumakas. Ngunit sa gitna ng pag-iisip ni Yesuan ay napansin niya sina Miss Lu na nagkakatitigan kaya naman ikinagulat niya ang kanyang nasaksihan.
Napatingin naman si Miss Lu sa kinaroroonan ni Yezuan at naitanong kung ano ang problema, na sinagot naman ng ating bida habang hindi pa makapaniwala na ituloy lang nila ang kanilang ginagawa. Gayunpaman sa isip-isip niya na hindi niya akalain na babae pala ang gusto ni Miss Lu. Sa parehong oras ay may isang bala naman ng pana ang mabilis na bumulusok sa harapan ni Yezuan na kanya namang naiwasan, at mula sa itaas may isang hangal ang may gawa ng atake at isinigaw na kung ayaw pang mamatay ni Yezuan ang Ninth Princess ay sumunod ito sa kanya. Nagulantang naman si Yezuan sa kanyang narinig dahil hindi siya makapaniwala na madali nilang mahuhuli ang Ninth Princess, samantala sa kabilang banda ay umalis na rin ang hangal na balak pa sanang sundan nila Miss Lu. Subalit agad naman itong pinigilan ni Yezuan dahil siya na ang bahala na asikasuhin ang problemang iyon at sina Miss Lu na ang bahala sa kanilang kasamahan habang ang mga ito ay nagkukultivate, na sinang-ayunan naman nila Miss Lu. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating na rin si Yezuan sa main gate dala-dala ang kanyang espada at dito ay kanyang lalong ikinagalit at winika na sino ang mga ito upang gawing bihag ang Ninth Princess. Samantala sa kabilang banda naman ay naroon si Li Lanren na nagmula sa Kuraki Academy at iba pang mga martial artist na nagmula sa Dark World at Great Cloud Empire kabilang ang mga kawal. Gayunpaman sa kabila ng dami ng bilang ng mga kalaban ay may isang individual ang humawak sa balikat ng ating bida at naitanong nito kung okay lang ba si Yezuan. Mula roon ay ipinakita si An Lanshu na nais tulungan si Yezuan na harapin ang mga hangal at sinabing saka na lamang nila pag-usapan ang dapat nilang pag-usapan, na ikinagulat naman ng ating bida nang muling makita si An Lanshu kaya naman agad siyang nagpasalamat sa gagawing tulong nito. Sa pagdating ni An Lanshu ay mabilis na sumugod ang mga kalaban patungo kina Yezuan upang lumunsad ng pag-atake habang binabanggit na may madadagdag na naman sa kanilang papaslangan. Ngunit sa pagdating ng isa sa mga kalaban sa harapan ni An Lanshu ay sinabi ni An Lanshu na depende na lamang sa kakayahan nito kung makakaya ba siya nitong harapin. Dito ay nagpakawala si An Lanshu ng isang atake gamit ang kanyang espada na ikinabigla naman ng hangal na kalaban nang mapansin na sobrang bilis ng atake ni An Lanshu gamit ang sibat dahilan upang siya ay tumilapon matapos matamaan ng atake. Sa pagkakatilapon ng hangal na kalaban ay hindi niya moari kung paano yun nagawa ni An Lanshu at ang tanging nasa isip niya na lamang ay hindi niya nakayapang saluhin ang isa pang atake mula rito. Hindi naman natinag ang mga kawal sa pinakitang lakas ni An Lanshu at agad na sumugod ang mga ito patungo sa kanya upang tangkain na siya ay paslangin, ngunit mabilis naman na pinaikot-ikot ni An Lanshu ang kanyang sibat upang muling gumawa ng pag-atake sa mga papalapit na kalaban. Dito ay agad na naluso ang mga katawan ng mga hangal matapos silang sumugod kay An Lanshu na halos magkandepire-piraso ang bawat parte ng kanilang laman, habang sa kabilang banda naman ay hindi makapaniwala si Li Lanren at pinagpapawisan ng kanyang makita na isang spearmaster na ang kanilang kaharap. Nang matapos papaslangan ni An Lanshu ang mga hangal na kalaban ay hinamon niya ang lahat kung sino pa ang nais na siya'y paslangin ay lumapit lang sa kanyang harapan. Gayunpaman bago magsimula ang labanan ay naitanong ni Li Lanren kung sino si An Lanshu at bakit nakikialam ito sa labanan sa pagitan ng Kuraki Academy at Dark World laban kina Yezuan. Hindi naman ito sinagot ni An Lanshu ng diretsyo sa halip ay naitanong niya kung hindi pa ba nila napapagtanto na siya ay nasa panig ng Jiang Kingdom. Ngunit binalaan naman ni Li Lanren si An Lanshu na ang panghihimasok sa kanilang labanan ay may malaking kapalit na hindi niya gugustuhin. Tinutukan naman ni An Lanshu ng kanyang sibat si Li Lanren at walang takot na hinamon ito kung nais niya ba ng isang one-on-one na labanan o labanan ng grupo, na ipinagtaka naman ni Li Lanren at naitanong kung dalawa lang ba sila ni Yezuan ang lalaban. Sinang-ayunan naman ito ni An Lanshu kasunod ng pagbagsak niya ng dulo ng sibat sa lupa ay ang paglitaw naman ng maraming misteryosong individual sa kanilang harapan. Gulat na gulat man si Li Lanren nang makita ang mga misteryosong individual na may lakas na higit pa sa Peak Dharma Realm kaya naman muli niyang naitanong kung sino ba talaga si An Lanshu. Nagsalita naman ang elder na leader ng mga misteryosong individual at agad na pinaalis sina Li Lanren sa kanilang harapan. At dahil sa pagpapakita ng lakas ng mga misteryosong individual na kasama ni An Lanshu ay walang nagawa si Li Lanren kundi mag-utos ng pag-address sa kanyang grupo sapagkat alam niyang hindi nila kayang makipaglaban sa mga mas malakas pa sa Dharma Realm at kung pipilitin pa nila ay tiyak na siya ang unang madedehado.
Samantala sa kalagitnaan ng katahimikan matapos ang sagupaan ay lumapit si Anlan Shu kay Yesuan at nagtanong kung nasugatan ba ito. Na maamong ngumiti naman si Yesuan at sumagot na gasgas lamang at wala namang problema. Subalit hindi naman napigilan ni Yesuan na itanong kay Anlan Shu ang dahilan ng kanyang pagtungo sa Jiang Kingdom. Wala namang nakuhang sagot si Yesuan kay Anlan Shu at agad siyang niyaya nito na sumunod sa kanya dahil may mga dapat silang pag-usapan kaya't sumunod na rin si Yesuan rito. Maya-maya pa ay napunta sina Yesuan sa gitna ng malawak na damuhan, at doon ay sinabi ni Anlan Shu na ang insidente na nangyayari kina Yesuan ay lubos na nagbigay ingay sa buong kontinente. Saad pa niya na ayaw sana niyang pumunta roon dahil sa oras na gawin niya iyon ay magdadala lang siya ng panganib at banta sa buhay ni Yesuan, na kung saan ay maaaring magsimula na ito sa oras na sila ay nagkita. Kaya naman ayaw niya sanang madamay ang ating bida, subalit ngayon ay madadami na ito. Naitanong naman ni Yesuan kung tungkol ba ito sa kanyang pamilya, na sinagot naman ni Anlan Shu na bukod sa kanyang pamilya ay may iba pang pamilya na pupunteryahin si Yesuan. Dagdag pa ni Anlan Shu na makakaya niyang pigilan ang kanyang pamilya ngunit pagdating sa iba ay hindi niya na ito magagawa pa kaya't kung sakaling patuloy pa rin na sila ay magiging magkaibigan ay hindi matatapos ang kaguluhan sa buhay ni Yesuan. Tumugon naman si Yesuan na hindi siya natatakot sa Kuraki Academy o sa Dark World sapagkat ang mas kinakatakutan niya ay ang hindi na siya kilalanin ni Anlan Shu, at dahil sa mga sinabi ni Yesuan ay hinawakan ni Anlan Shu ang kanyang pisngi habang napupuno ng pamumula ang kanilang mga mukha. Gayunpaman bago sila tuluyang madala ng kanilang damdamin ay biglang dumating ang elder sa kanilang likuran at sinabing oras na para sila ay umalis dahilan upang sila ay matigilan. Agad na umalis si Anlan Shu sa harapan ni Yesuan at nagpaalam na umalis kasabay ng payo niya sa ating bida na mag-ingat dahil sa susunod ay ayaw niya itong makitang nasasaktan. Kaya't abangan sa susunod kung ano pa ang mga kaganapan ang mga labanan ang mangyayari matapos magpakita ni Anlan Shu. Kaya't huwag kalimutan mag-subscribe at i-like ang ating video.